Sa isang bangin, nakaupo si Hotaru sa gilid habang nakatingin sa bundok nang lumapit sa kanya ang isang binatang si Yutakata. Sinabi ng katulong ni Hotaru na si Tonbi na may mga kalabang nagpapagana ng mga trap at malamang na pumupunta sa Mount Katsuragi para makuha ang bawal na jutsu ng lolo ni Hotaru. Nagdesisyon si Tonbi na bantayan ng fort habang tumatakas sina Hotaru at Yutakata. Pero bago siya naiwan, nakapagpadala si Tonbi ng mensahe sa Konohagakure para humingi ng saklolo. Sa opisina, tinanggap ni Tsunade ang request mula kay Shizune. Ipinaliwanag ni Tsunade na noon pa, si Enojoha, pinuno ng Tsuchigumo clan, ay gumawa ng isang jutsu na kayang sirain ang buong nayon. Hiniling ng Third Hokage noon na ituring ito bilang kinjutsu, at kapalit ay tutulong ang Konoha sa kanila kapag kailangan nila. Para maprotektahan si Naruto laban sa Akatsuki, nagdesisyon si Tsunade na isama si Naruto sa squad na ipapadala sa Mount Katsuragi. Habang pauwi na ang 8-man squad matapos ang failed mission para hulihin si Itachi. Hinarang sila ni Katsuyo, ang summon ni Tsunade. Ipinaabot ni Katsuyo kay Kakashi ang nangyayari sa Mount Katsuragi, at nagdesisyon si Kakashi na ipadala ang Team 7, pinamumunuan ni Yamato, para ayusin ang gulo. Samantala, nakapasok na sa fort ang 4 na bandido matapos basagin ang barrier. Nakita lang nila si Tonbi at wala ang Forbidden Scroll. Inatake nila si Tonbi pero wala siyang sinabi. Si Akaboshi, isa sa mga bandido, napansin na baka nasa apo ni Enojoha ang scroll, kaya nagdesisyon silang umalis dahil ramdam niyang paparating na ang Team 7. Pagdating nila doon, natagpuan ni Sai ang tagong daan na ginamit ni Hotaru at Yutakata para makatakas. Inutusan ni Yamato si Sakura na manatili kay Tonbi at gamutin ito habang sila naman ay sumunod sa tagong daan. Sa daan, nakiusap si Hotaru kay Yutakata na turuan siya ng mas maraming jutsu, pero sabi ni Yutakata wala siyang itinuro. Tinanong ni Hotaru kung naaalala niya ang unang pagkikita nila nung niligtas siya ni Yutakata gamit ang soap bubble ng jutsu para patayin ang mga kalabang ninja na humahabol sa kanya. Inamin ni Yutakata na siya talaga ang target ng mga kalaban at nagkataong nadamay lang si Hotaru. Sumama lang siya sa fort para malito ang mga humahabol sa kanya. Hindi ito iniinda ni Hotaru at umiyak siya habang nakiusap sa kanyang master na turuan siya. Nainis si Yutakata sa tawag na master at bigla siyang nagalit pero dumating si Naruto at pinigilan siya. Ginamit ni Naruto ang shadow clones para labanan si Yutakata pero ginamit nito ang drowning bubble technique at napop ang lahat ng clones. Sinabi ni Hotaru kay Naruto na hindi kalaban si Yutakata kundi tagapagtanggol niya. Pagdating ni Yamato at Sai, humingi ng sorry si Naruto sa pag-atake. Pero sinabi ni Yutakata na iiwan na niya si Hotaru sa pangangalaga ng Team 7 at naglakad palayo. Hinabol siya ni Hotaru at nakiusap na huwag siyang iwan, pero gumawa lang si Yutakata ng isang bula at lumutang palayo habang iniwan siyang emong umiiyak. Nagmeeting ang 4 na bandido kasama ang kanilang leader. Sabi ng leader, noong Third Shinobi World War, na-unlock ng sikreto ni Enojoha ang tunay nitong lakas. Kapag nakuha nila ito, pwede raw silang maging hari sa iba't ibang lugar. Pero pinaalalahanan sila ng leader na huwag munang makipaglaban sa mga ninja mula Konoha na ipinadala para tumulong. Kapag nakaabot na raw ang Konoha squad sa nayo ng Tsuchigumo clan, siguradong aalis na rin sila, kaya pwede nang sumugod ang mga bandido para agawin ang kinjutsu. Samantala, nakasandal si Yutakata sa puno habang nagpapalipad ng bubbles. Naalala niya ang unang pagkikita nila ni Hotaru at kung paano siya nakiusap na maging master niya. Naiinis si Yutakata sa salitang master dahil sinaktan siya noon ng sarili niyang master, kaya tumanggi siya. Pero pinaalala ni Hotaru na libre siyang kumakain at may tulugan sa fort nila, kaya dapat lang nasuklian niya ito sa pagtuturo. Sabi ni Yutakata, pag marunong na siyang lumakad sa ibabaw ng tubig, iisipin niya. Hindi nagtagumpay si Hotaru noong una, kaya sinabi ni Yutakata na hindi siya pwedeng turuan ng ninjutsu kung hindi marunong maglakad sa tubig. Pero nagpersige si Hotaru at buong gabi siyang nagpractice. Kinabukasan, nagulat si Yutakata na nagawa na ni Hotaru ang technique. Para matigil lang si Hotaru, tinuruan niya ito ng water release, wild water wave at sinabing pag na-master niya yun, taka siya pwedeng maging estudyante. Hindi ito agad nagawa ni Hotaru, kaya napangiti si Yutakata dahil alam niyang para lang sa may water release yun. Pero kinabukasan, na-master rin ni Hotaru ang jutsu. Naistorbo ang pagbabalik tanaw ni Yutakata nang mapansin niyang may 4 na aninong dumadaan sa mga puno. Inatake niya sila gamit ang mga bula, sabay pakilala na galing siya sa Mount Katsuragi, ang lugar na inatake nila, at interesado rin siyang makuha ang forbidden technique. Gumamit siya ng bubble clones para linlangin sila at pinabulag ang isa, pero nabagsakan siya ng sumabog na barrier. Sa kabilang banda, sinusundan pa rin ni Naruto si Hotaru sa gubat kahit ayaw nitong samahan siya.
Sabi ni Hotaru, kaya na raw niya ang sarili niya. May naisip na plano si Yamato kaya sinabi niya ito kay Sai. Gumawa si Sai ng ink leech na tumama kay Hotaru. Natarante si Hotaru at sumigaw ng saklolo kay Naruto. Takot siya sa linta kaya nakiusap siyang samahan siya hanggang sa makalabas sila sa gubat. Habang naglalakad sila, abala si Naruto sa pagpalag sa mga linta. Habang naglalakad, ikinwento ni Hotaru kung gaano niya iginalang si Utakata bilang master. Ikinwento naman ni Naruto na may master din siya na medyo bastos pero malakas at mabait, si Jiraiya. Sabi ni Naruto, gusto rin niyang maging katulad nito balang araw. Pagdating nila sa Nayon, iniwan nila si Hotaru sa tiyuhin niya, ang chief ng Tsuchigumo clan. Napansin ni Naruto na masama ang tingin sa kanya ng mga taga-Nayon pero umalis pa rin siya kasama sina Yamato at Sai. Pero hindi siya mapalagay, kaya bumalik siya mag-isa para masiguradong ligtas si Hotaru. Sa Nayon ng Tsuchigumo clan, napansin ni Hotaru na pinaparinggan at tinatabingan siya ng masamang tingin ng mga taga-Nayon. Tinanong niya ang tito niya, ang chief ng Tsuchigumo, kung tama bang bumalik siya. Sabi nito ay ayos lang at bahay pa rin niya ang Nayon. Dinala siya ng tito niya sa isang maliit na kwarto at sinabihang manatili muna roon. Pero hindi nagtagal, sinugod siya ng 4 na bandido. Mas lumala pa nang marinig ng tito niya ang kaguluhan pero hindi siya tinulungan. Sinarado pa lalo ang pinto at hindi siya pinakawalan. Isa sa mga bandido, si Nango, na-hold siya at nakuha ang Forbidden Scroll mula sa bag niya. Pero pagbukas nito, sumabog ito. Nasira ang bahay at nakatakas si Hotaru. Hinabol siya ng 4 sa kagubatan pero dumating si Utakata at iniligtas siya. Tumakas silang dalawa. Bago pa sila habulin muli, dumating ang leader ng mga bandido, si Sir Anime, na may crest ng Tsuchigumo clan sa likod. Sinabi niya na si Utakata ay wanted sa Kurigakure at may bounty na 50 million raya ang ulo nito. Samantala, dumating si Naruto sa Nayon ng Tsuchigumo at nalaman niyang inatake si Hotaru at tumakas ito. Nagalit siya nang malaman niyang alam ng tito ni Hotaru at ng mga villagers na baka nasaktan si Hotaru pero wala man lang silang ginawa. Walang pakialam ang mga ito sa kalagayan ni Hotaru. Dumating din sina Yamato at Sai. Paalala ni Yamato na ang kaligtasan ni Hotaru ang priority, hindi ang ugali ng mga tao roon. Habang sinusubukan hanapin si Hotaru, tinanong ni Sai kung bakit kailangan pa nila siyang hanapin ang mission lang naman nila ay ihatid siya sa Nayon. Sabi ni Yamato, dahil ito ay kasunduan sa pagitan ni Ennojoa at ng Third Hokage, kailangan nilang protektahan si Hotaru kung hindi ito kayang gawin ng sariling village niya. Gumamit si Sai ng Super Beast imitating drawing para gumawa ng mga maliit na ink mouse na maghahanap kay Hotaru. Habang tumatakas, ginamit ni Utakata ang water release, bubbles technique drift para dalhin sila ni Hotaru sa ligtas na lugar. Tinanong siya ni Hotaru kung bakit siya niligtas. Nagkunwari si Utakata na gusto rin niya ang Kinjutsu, pero nabasa ni Hotaru ang totoo. Tinanong siya ni Utakata kung bakit hindi na lang niya ibigay ang scroll para mabuhay siya. Doon nalaman ni Utakata na lolo ni Hotaru ang dating master niya at gusto niyang tuparin ang pangarap nito na protektahan ang teknik at ibalik ang dangal ng Tsuchigumo clan. Dahil nasaktan ni Utakata ang sariling master noon, hindi niya maintindihan ang ganong bond. Bigla namang naghubad si Hotaru sa harap niya. Nahiya si Utakata dahil nakita niya ang boobs nito. Pero tumalikod si Hotaru at ipinakita ang likod niya na may matinding pilat. Napaisip si Utakata kung sinong taong may kayang gumawa noon sa kanya. Pagkatapos magbihis si Hotaru, sinabi niyang ayaw niyang magtago ng sikreto sa magiging master niya. Na-trigger si Utakata sa salitang master kaya nagpa siya siyang umalis. Hindi niya alam, may Hunter Nin mula Kiri na nakamasid sa kanya. Gumamit ang Hunter Nin ng secret technique, Mistrain para mawala ng bisa ang soap bubble ninjutsu ni Utakata. Ginamit din nito ang water release, water whip para gawing hostage si Hotaru. Sinabi ng Hunter Nin na sumuko na lang si Utakata kundi papatayin niya si Hotaru. Sumuko si Utakata pero pinigil siya ng 2 pang Hunter Nin gamit ang water whip. Habang umiiyak si Hotaru at nagmamakaawa, sinabi ng isang Hunter Nin na kriminal si Utakata na pumatay sa sariling master at tumakas mula sa village nila. Pero biglang dumating si Naruto at tinamaan ng Rasengan ang isa sa mga Hunter Nin. Dumating din sina Yamato at Sai. Humingi ng sorry si Naruto kay Hotaru dahil natagalan silang dumating. Sinubukan ni Naruto, Sai, at Yamato na atakihin ang mga Hunter Nin mula Kiri, pero gumamit ang mga ito ng secret technique, Mistrain para sipsipin ang chakra mula sa Rasengan ni Naruto at sinira nila ang mga ink beast ni Sai gamit ang water release, water whip. Nahinto ang laban nila nang dumating si Tsurugi, ang commander ng unit ng Hunter Nin.
Ayaw ibigay ng Team 7 si Utakata kapalit ni Hotaru, kaya nag-alok si Tsurugi ng counter deal, pwedeng manatili si Utakata kasama si Hotaru habang ginagawa ng Team 7 ang mission. Pero pagkatapos noon, kailangan nilang isuko si Utakata sa Karegakir. Kung hindi, baka magkaroon ng gera sa pagitan ng mga bansa. Pumayag si Yamato at hiningi ni Tsurugi ang isang private na pag-uusap kay Utakata. Sinabi ni Tsurugi na bumalik na lang si Utakata sa Karegakir dahil hindi na raw sila tinatawag na Blood Mist Village at peaceful na raw ang lugar. Dagdag pa niya, hindi nila papatayin si Utakata kasi may kailangan silang bagay na nasa loob niya. Pero hindi naniwala si Utakata at tumanggi siyang magtiwala. Sabi niya, noong huling beses siyang nagtiwala sa dati niyang master, ay sinubukan lang siyang patayin nito. Dahil sa kasunduan ni Yamato at Tsurugi, umalis na ang mga Hunter Nin. Habang pauwi na sila sa Mount Katsuragi para mag-reunite kina Sakura at Tonbi, nagtanong si Hotaru kung bakit ayaw siyang turuan ni Utakata. Nagkwento si Naruto tungkol sa master niya. Dahil lumaki siyang walang magulang, para raw siyang nagkaroon ng tatay nung kasama niya si Jiraiya. Sobrang hirap daw ng training pero sulit. Pinayuhan niya si Hotaru na kung may determination siya, magiging student pa rin siya. Bigla na lang sumakit ang katawan ni Hotaru at napansin ni Naruto na may sugat sa balikat niya. Pero napansin ni Utakata na hindi lang basta balikat, likod pala ang may tama. Hiningi niya na magkaroon sila ng konting privacy at inutusan si Naruto na humanap ng gamot. Habang pauwi si Naruto dala ang mga damo, nagulat siya nang makita ang hubad na likod ni Hotaru, may matinding pilat doon na may nakaukit na seal. Ipinaliwanag ni Utakata na ang pilat na yon ay ang kinatatakutang forbidden technique ng Tsuchigumo clan. Na nilagay mismo sa katawan ni Hotaru. Galit na galit si Utakata. Sabi niya, wala siyang pakialam sa mga taong gumagamit ng ibang tao na parang tools lang o lalagyan, na wala man lang malasakit sa nararamdaman ng mga ito. Galit na galit si Naruto nang makita ang seal sa likod ni Hotaru, naalala niya ang mga masasamang karanasan niya bilang isang Jinchuriki noong bata pa siya. Pagbalik nila sa Mount Katsuragi, kinumpronta ni Naruto si Tonbi at tinanong kung paano niya napayagang i-seal ni Ennojoha ang forbidden technique ng Tsuchigumo clan sa sariling apo nito. Pero sinabi ni Hotaru na siya mismo ang humiling noon dahil gusto raw niyang tuparin ang hiling ng lolo niya na gamitin ang Kinjutsu para buhayin at palakasin ulit ang clan. Para sa kanya, tungkulin ng isang student na sundin ang utos ng master. Tinanggihan ni Utakata ang opinyon ni Hotaru dahil naalala niya kung paano siya pinahirapan ng sarili niyang master na si Harusame. Naisip ni Tonbi na para sa ikabubuti ng clan at kaligtasan ni Hotaru, kailangan ng tanggalin ang seal sa likod nito. Sinabi niya na hindi gagawin ni Ennojoha ang ganong seal kung wala namang paraan para alisin ito kasi walang matinong master na gagawa niyan. Habang iniisip ni Utakata kung may katotohanan ng sinabi ni Tsurugi tungkol sa intensyon ni Harusame. Hindi nila alam na nakikinig sa kanila si Sure Anime, ang leader ng 4 na bandido, at narinig niya lahat ng usapan. Nang tumanggi si Hotaru na ay patanggal ang seal, sinampal siya ni Utakata kaya tumakbo siyang palayo. Sinundan siya ni Naruto, Utakata, at Sakura habang si Sai ay naiwan dahil sa utos ni Yamato. Sa libingan ni Ennojoha, sinubukan ni Naruto at Utakata na kumbinsihin si Hotaru na bumalik para tanggalin ang seal. Pero may naisip si Hotaru na ibang paraan, sinabi niya na ang unang student ng lolo niya ay si Hato. At may anak ito na si Sure Anime na mas magaling pa raw. Kung mapunta sa kanya ang forbidden technique, hindi pa rin tuluyang mawawala ang pag-asa ng clan. Nagulat si Sure Anime na narinig ang pangalan niya sa usapan. Dahil relate si Naruto sa sitwasyon, may kapangyarihang shield sa katawan at hinahabol dahil dito, pinanggako niya kay Hotaru na hahanapin niya si Sure Anime. Gamit ang multiple shadow clone technique, nagpadala ng clone si Naruto sa iba't ibang village para hanapin si Sure Anime. Sa Konoha, natanggap ni Tsunade at Shizune ang balita mula sa Inkbird ni Sai. Para hindi maaga ng ibang bansa ang forbidden technique ng clan, pumayag si Tsunade na bigyan ng proteksyon at tahanan si Hotaru sa Konoha habang tinatanggal o ipapasa ang seal kay Sure Anime. Samantala, umalis si Utakata mula sa Mount Katsuragi sakay ng lumulutang niyang bubble. Gusto niyang painin si Tsurugi para makipag-usap. Pero napansin siya ng mga Hunter Nin ng Kiri at sinubukang harangin. Sa hindi nila inaasahan, may hamarang sa kanila, isa sa multi-headed dogs ni Pain. Dumating si Naruto sa kubo ni Sure Anime pero bigla siyang tinali gamit ang mga lubid. Pagtingala niya, nagulat siya nang makita ang mag-aki group yung 4 na bandido na umatake kay Hotaru dati. Samantala, hinarap ni Hotaru si Sure Anime at ikinwento nito kung paano pinatay ng mga kalabang shinobi ang tatay niyang si Hato para makuha ang forbidden technique ng Tsuchigumo clan. Ipinatapon daw siya ni Ennojoha dahil alam din niya ang Kinjutsu.
Masaya si Hotaru na nakita na niya si Sure Enemy. Kaya sumulat siya ng sulat para kay Utakata at pinadala ito gamit ang kalapiting mensahero. Nainis si Sure Enemy kaya ginamit niya ang character bind technique, lumitaw ang isang kanji sa kamay niya at lumipad siya para habulin ang kalapati. Pagkatapos, sinapak niya si Hotaru at nawalan ito ng malay. Habang lumulutang sa bubble, nakita ni Utakata ang kalapati na hinahabol at sinagip ito sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanji. Binasa niya ang sulat at kahit parang okay na siya nawala na si Hotaru dahil nahanap na nito si Sure Enemy. Parang hindi rin siya mapalagay. Balik sa kubo, nagulat si Naruto nang malaman na si Sure Enemy pala ang leader ng mga bandido. Nilagay siya ng mga ito sa isang purple barrier na sumisipsip ng chakra. Sabi ni Chushin, walang nakakatakas doon. Pero ginamit ni Naruto ang Nine Tails chakra at pinasabog ang barrier, sabay sumabog ang buong kubo. Yung apat na bandido, nag-level up pa at gumawa ng mas malakas na barrier na nagpahimatay kay Naruto. Bago pa siya tapusin, dumating si Utakata at inatake sila matapos niyang malaman na si Sure Enemy ang boss nila. Galit na galit siya at gustong malaman kung nasaan si Hotaru, kaya nag-transform siya sa unang form ng Jinchuriki. Umatras ang mga bandido at tumakbo. Sa Mount Katsuragi, sinabi ni Saikei Yamato na nawawala si Hotaru. Sa gubat, naghanap ng bakas si Utakata at sinabihan si Naruto na parehong hindi marunong magturo ang mga naging master nila kasi kulang sila sa basic skills. Pero sabi ni Naruto, tinuruan siya ni Jiraiya ng basics, taijutsu, nanjutsu, at mga malulupit na teknik. Tinanong niya kung ano ang natutunan ni Utakata sa master niya, at naalala ni Utakata na pinagalitan siya nito dati kasi nilagay niya ang sarili sa panganib, pero nagpapasalamat din ito na buhay siya. Dumating sina Naruto at Utakata sa village ng Tsuchigumo clan at nalaman nilang lahat ng villagers ay kinokontrol ni Sure Enemy. Habang depensa sila at iwas patay, umatake ulit yung apat na bandido gamit ang mga explosive tag. Buti na lang dumating ang Team 7, ginamit ni Yamato ang wood release para atali ang mga villagers at gumawa ng wood locking wall para protektahan sina Sakura at Sai. Sina Naruto at Utakata naman, nagkubli sa loob ng bubble dome ni Utakata. Sabi ni Yamato sa kanila na sila na ang bahala sa kalaban sa labas, si Naruto at Utakata. Magmadaling iligtas si Hotaru. Sa loob ng hideout niya, sinabi ni Sure Enemy kay Hotaru habang inihahanda niya ang pagkuha ng Kinjutsu na siya mismo ang pumatay sa tatay niya para lang makuha ang Forbidden Technique. Ginamit ni Sure Enemy ang Tsuchigumo Style Forbidden Life Technique released, Creation of Heaven and Earth sa selyo ni Hotaru para ipunin nito ang natural energy at chakra sa paligid. Plano niya gamitin ang kapangyarihang yun para maisakatuparan ng Kinjutsu ng Tsuchigumo clan. Sina Utakata at Naruto, sinundan ang bakas ng chakra at nakita nilang nakokontrol si Hotaru gamit ang character bind technique. Inamin ni Sure Enemy na pinatay niya ang sariling ama at plano niyang gamitin si Hotaru bilang vessel ng Kinjutsu para hamanin ang 5 cage at mga daimyo ng buong mundo para siya na ang maghari sa lahat. Tinangkang suntukin ni Naruto si Sure Enemy pero natatakan siya ng kanji gamit ang character bind technique. Ganoon din ang ginawa ni Sure Enemy kay Utakata. Galit na galit si Utakata sa pagtawag na vessel kay Hotaru, kaya pinalobo niya ang bubble na ginawa niya kanina at pinasabog ito sa harap ni Sure Enemy, dahilan para matamba ito. Gamit ang chakra mula sa kanilang mga tailed beast, nabasag ni Utakata at Naruto ang kanji na pumipigil sa kanila. Gumamit si Naruto ng multiple shadow clone technique para tumulong sa pag-atake. Sa labas naman, hirap sina Yamato, Sakura, at Sai na labanan ang mag-Aki group at mga villagers na nakokontrol din. Sa loob, pinakawala ni Sure Enemy ang Furry, ang forbidden technique ng Tsuchigumo clan, matapos niyang i-dispel ang mga shadow clones gamit ang kanyang kanji. Ginamit ni Sure Enemy si Hotaru para i-release ang Kinjutsu. Nadamay sa pagsabog sina Naruto at Utakata. Nagising si Naruto at ginaisang niya si Utakata. Gumamit si Utakata ng soap bubble ng jutsu para pigilan si Sure Enemy. Sa mga oras na yun, sobra-sobra na ang chakra at natural energy na hinihigop ng katawan ni Hotaru. Tumakbo si Sure Enemy palayo kasi alam niyang out of control na ang teknik at kayang wasakin ang buong village. Hinabol siya ni Naruto para ibalik siya. Gamit ang kapangyarihan ng Six Tails. Pinigilan ni Utakata ang pagsabog ng chakra. Nakita niya si Hotaru sa parang spiritual na paraan at inabsorb ang explosion ng walang pinsala, sabay tanggal sa selyo sa likod niya. Tahimik na ulit ang village at tinanggap na rin ni Utakata si Hotaru bilang student. Proud si Hotaru sa master niya. Habang pauwi na ang Team 7, nagmuni-muni si Naruto na masaya siya dahil may master na si Hotaru at sinabi niyang miss na niya si Jiraiya, ang sarili niyang master.
Samantala, iniwan muna ni Utakata si Hotaru saglit sa parang kung saan sila unang nagkita para hanapin ang Kiri Hunter Nin, gusto niyang humingi ng permiso bago turuan si Hotaru. Pero nakita niya ang Dogwang Anbo mask at bigla siyang hinarap ng Six Paths of Pain. Natrap siya ng missiles mula sa Azure Path at nadaganan ng cliff. Bago siya tuluyang bawian ng buhay, pinakawalan niya ang maraming bula papunta kay Hotaru na naghihintay pa rin sa kanya, hindi alam na hindi na babalik ang master niya.